Magandang araw na naman mga ka-anime. Pag-uusapan na naman natin itong chapter 103 ng Demon Slayer Season 2. Sa chapter na ito ay nawasak ni Tokito Moichiro ang mechanical doll na si Yoruichi Shiroshiki. At binitbit nito ang isang espada mula sa isang bahagi ng kamay ng mechanical doll at ibinigay niya ito kay Tanjiro. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, make sure na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para laging update sa mga bago kong video. Kaya ipasok muna natin ang ating intro. Habang nakatayo naman si Tanjiro ay nagsalita naman ito sa kanyang sarili na kilala niya daw ang mukha ng manika. Na ito daw ay nakita na niya sa isang lugar. By the way, ang mukha ng manikin ay ito yung nakita ni Tanjiro sa kanyang panaginip. At habang nagsasalita si Tanjiro ay tinanong naman niya si Kotitsu kung bakit may 6 na braso daw ang manika. At sumagot naman si Kotitsu na ayon daw sa kanyang ama, ang manika daw ay inhalin tulad daw ito sa isang aktwal na mga swordsman. At kailangan daw nilang lagyan ng 6 na mga braso upang hindi daw nila maaring gayahin ang mga paggalaw nito. At parang kilala daw niya ito, ngunit hindi daw niya alam kung bakit. Habang nagpapaliwanag si Kotitsu kay Tanjiro ay nagtanong naman si Tanjiro kung sino daw ang taong ito at kung ano ba daw talaga ang ginagawa nito. Ngunit sumagot naman si Kotitsu na hindi daw niya alam ang buong detalye daw nito. Ngunit nagmula pa daw ito sa panahon daw ng Sengoku era. Sabay naman ang pagkagulat ni Tanjiro at nagsalita na ang ibig sabihin ba daw ni Kotitsu ay higit 300 years na daw ito. At paano daw ito napanatili na hindi man lang daw ito nasira hanggang sa panahon daw ngayon. Ngunit sumagot naman si Kotitsu na napakahusay daw ng paggawa daw nito, na hindi daw nila inaasahan na makaabot pa daw ito ang antas na kahit hanggang ngayon. Kung masira daw ito ay hindi na daw ito maaring maayos pa at biglang namatay daw ang kanyang ama at wala din daw siyang kapatid. Kung kaya ay siya daw ang dapat mag-aayos daw nito. Ngunit wala daw siyang talento upang maayos daw niya ang mga bleed nito. Habang nilalabanan naman ni Tokito ang manikin ay nagsalita naman si Tanjiro na nakakamangha daw si Tokito na kahit magkasing edad lang daw sila ay talentado daw ito. Pagkatapos naman magsalita ni Tanjiro at namangha kay Tokito ay nagsalita naman si Kotitsu na ang batang si Tokito ay isang descendant daw ng Breath of the Sun user. Sabay naman ang pagkagulat ni Tanjiro. Habang nakatayo si Tanjiro ay lumapit naman sa kanya ang uwak ni Tokito at nagsalita na matalino daw ito si Tokito at kakaiba daw ito sa kay Tanjiro. Sabay naman ang tawa nito. Pagkatapos tumawa ng uwak ay nagsalita naman ito muli na si Tokito daw ay ang original na The Breath of the Sun user at talagang nakakamangha daw ito. At habang nagsasalita ang uwak ay nagsalita naman si Tanjiro na kung The Breath of the Sun user daw si Tokito ay bakit hindi daw niya ginagamit ito. Habang nagsasalita naman si Tanjiro ay biglang tinuka ng uwak ang pisngi nito at nagsalita na tumahimik daw si Tanjiro o kung hindi ay dudukutin daw niya ang mata nito. Habang kagat ng uwak ang pisngi ni Tanjiro ay nagsalita naman si Tanjiro na nakita niya daw ito sa kanyang panaginip. Ngunit sumagot naman ang uwak na isang ganap daw na tanga itong si Tanjiro na sinasabi ba daw nito na nakarating na ba daw ito dati sa nayon at masyadong ilusyonaryo daw ito at nagpapatawa pa. Kung kaya ay alam na ba daw nito ang mga mandirigma sa panahon daw ng Sengoku era? At ilang taon na ba daw si Tanjiro? Sabay naman pagkatulala ni Tanjiro at nanghingi ito ng pasensya. Pagkatapos naman magsalita ni Tanjiro ay nagsalita naman si Kotitsu na maaari daw na naipasa daw kay Tanjiro ang isang alaala ng karaniwang daw na kasabihan doon sa kanilang nayon. At hindi lang daw anyo ang pwedeng minana nito, kundi pati na din daw ang mga bagay na may buhay. At naipapasa din daw ang mga alaala. Na halimbawa na lang daw ang isang taong may alaala na nakakita daw ng parehong eksena noong una silang gumawa ng espada. At alam na daw nito kung paano gawin ang isang bagay na hindi pa daw nila ito nagawa noon. At ito daw ang tinatawag na minana na alaala. Kung kaya ang panaginip daw na nakita ni Tanjiro ay alaala daw ng kanyang ninuno noon.
Pagkatapos naman ipaliwanag ni Kutitso ang mga patungkol sa panaginip na sinasabi ni Tanjiro, ay nagsalita naman si Tanjiro at nagpasalamat at nagpakilala naman ito kay Kutitso at nagtanong ng pangalan nito. Habang nagpapatuloy naman si Tokito sa pag-atake sa manikin, ay nawasak nito ang kaliwang bahaging mata ng manikin. Sabay naman ang pagkagulat ni Tanjiro at Kutitso, at nang makita naman ito ni Kutitso ang wasak na muka ng manikin, ay agad itong umalis papalayo kung saan andun sila ni Tanjiro sa manikin, at mabilis na nawala. Sabay naman hinanap ito ni Tanjiro. Habang hinahanap naman ni Tanjiro si Kutitso, ay nakita naman niya ito na nakapatong sa mataas na puno at umiiyak. Habang nasa baba naman si Tanjiro, ay sinasabihan niya si Kutitso na tutulungan niya daw ito sa anumang paraan. Kung kaya, bumaba na daw ito dahil may kinabukasan pa daw ito, at magsumikap daw ito para maging mahusay sa pag-ayos daw ng manikin. Pagkatapos naman pinapatatag ni Tanjiro ang loob ni Kutitso, ay na-share naman niya kung ano ang kanyang plano, na nais daw niya na talunin si Musan upang mailigtas daw niya ang kanyang kapatid na babae sa pagiging vampira at maibalik daw ito sa normal. Kung kaya ay maaari daw siyang mamatay kung hindi niya daw ito makamit o marisolba. At naniniwala daw siya na ang isang tao ay may kakayahang tapusin ang ginagawa nito, katulad na lang daw kung paano daw matalo ang Upper Moon. Kung kaya sama-sama daw silang magsumikap upang maabot daw ang kanilang pangarap. Pagkatapos naman pinapalakas ni Tanjiro ang loob ni Kutitso, ay nagsalita naman si Kutitso na ayaw daw niyang makitang masira daw ang manika. Ngunit nakadesisyon na daw siyang ipagamit daw ito kay Tanjiro upang makapagsanay daw ito. At habang naglalakad sila Tanjiro at Kutitso patungo sa manikin, ay nakasalubong naman nila si Tokito. Nakakatapos lang sa paggamit ng manikin at bitbit ang isang braso ng manikin na may hawak na espada. Sabay naman ang pagkagulat ng dalawa. Nang makasalubong nila si Tokito, ay tinanong naman ni Kutitso si Tokito kung tapos na ba daw ito. Pagkatapos naman tanungin ni Kutitso si Tokito, ay sumagot naman ito na nasira daw niya ang kanyang espada. Kung kaya, binitbit na lang daw niya ang isang piraso ng espada mula sa 6 na braso ng manikin. Pagkatapos naman magsalita ni Tokito, ay mabilis na tumungo agad si Kutitso sa manikin habang umiiyak ito. Habang nakatayo naman si Tanjiro, ay hinagis naman sa kanya ni Tokito ang kanyang bitbit na espada mula sa manikin. Sabay umalis ito sa kinaroonan nila Tanjiro. Pagkatapos naman umalis ni Tokito, ay agad namang sumunod si Tanjiro kay Kutitso patungo sa manikin. At habang nakatayo naman si Kutitso at nakatitig ito sa wasak na mukha ng manikin, ay nanlumo ito at umiiyak. Sabay naman kumulog. At nang makarating na si Tanjiro, ay nalungkot naman ito nang makita niyang wasak ang mukha ng manikin at nakasubsob ang mukha sa lupa. At habang nakatayo si Kutitso malapit sa manikin, ay sabay naman bumuhos ang malakas na ulan at lumapit sa kanya si Tanjiro. At nagsalita na itayo daw nila ang manikin, baka gagana pa daw ito. Pagkatapos itayo ng dalawa ang manikin, ay gumana naman ito muli, sabay naman ang pagkatuwa ng dalawa. Habang tuwang-tuwa ang dalawa, ay nagsalita naman si Kutitso na kailangan daw ni Tanjiro magsanay upang lumakas, kaysa bastos na walang pakialam daw na si Tokito, at tutulungan niya raw si Tanjiro sa lahat daw ng meron daw siya. Sabay naman ang pagkagulat ni Tanjiro. At dito natapos na naman ang bago nating topiko na Demon Slayer Season 2 Chapter 103. At kung gusto ninyo i-review natin ang anime ng Season 2 nito, ay maaari lang kayo mag-comment sa ibaba ng aking video. At bago nyo skip ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like and share. Kaya, peace!